you. Ay, Ate Bana, kamusta na po kayo? ay, eto, papagaling. Mabuti po yan. Magpagaling po kayo agad. Magpalakas. Meron po ako mga tinapay dito. Bigay po ng mga kaibigan ko. Gusto niyo po ba? Bakit ka ganyan? Bakit ang bait-bait mo pa rin sa akin sa kabila ng lahat ng ginawa ko sa inyo ni Charlene? Kasi alam ko po na mabuting tao rin po kayo. Halos tinayaan niyo po yung buhay niyo para iligtas kami ni Ma'am Charlene. Dito po ka. Alam mo, nakikita ko ang sarili ko kay Charlene bilang ina. Sa'yo, nakikita ko ang anak ko. Nung ipinagtanggol ko kayo kay Berta, pakiramdam ko hindi lang kayo yung iniligtas ko. Pati pagkatao ko, sarili ko, ang tagal ko nang nakakulong dito. Kalimutan ko na halos paano magmalasakit sa kapwa. Hanggat nakilala kita, Princess. Kaya maraming salamat. Bro, may tanong ako sa'yo. Tungkol saan? Tungkol kay Princess. Ano yan? Nililigawan mo ba siya? Ayaw mo ba siyang bigyan ng kahit isang oras lang ng buhay mo? Ayaw mo bang magkananay, Xavier? Ayaw mo siyang mas makilala? Alamin sa sarili mo kung masama talaga siya. O gusto mo na gawing masaya yung buhay mo ngayon? Nasa loob o labas ka man ng kulungan, Xavier, pwede mong piliin na maging masaya yung buhay mo. Teka lang, ba't mo naman biglang natanong? Wala, na-curious lang naman ako sa relasyon ninyo. Good friends kayo. Pero, may gusto ka ba sa kanya? Magkaibigan kami. Sa dami ng pinagdaanan namin, naging napakalagang tao na Princess sa buhay ko. So, mahal mo nga ba siya o kaibigan lang? So ano? Okay na kayo ulit ni Princess? Han, asan si Libby? Gusto ko siyang makita. Baka nasa kwarto. Tawagin ko, ha? Ma'am Charlene! Oh my God! Welcome back! Kumusta?
Okay lang po, na-miss kita. Sobra kitang na-miss. Alam mo, nawala ng buhay ang bahay na ito nung mawala ka. Inalagaan mo ba talaga tong bahay? Ha? Nililinis mo parati? Yes! Opo! Lahat ng klase ng kalat, nililinis ko parati. Lahat talaga. Isa lang talaga yung hindi ko madispatche eh. Yung kalat na yon. Charlene. Mukhang nakabalik ka na galing impyerno. Oo, nakabalik na ako. Nakabalik na ako sa buhay ng pamilya ko at sa loob ng pamamahay ko. Oh, pamamahay din to ni Sonia. At ang mother-in-law mo ang nag-imbita sa akin dito. Anong ginagawa mo dito, Divina? Wala kang pakialam. May pakialam ako. Lalo na kapag concern ng pamilya ko. Kakalabas mo lang galing kulungan. Nagsisimula ka na ng gulo. Ano gusto mo? Ibalik kita doon? Malakas talaga ang kutob ko. Hindi ko lang makonekta lahat na nangyayari. Pero malakas ang pakiramdam ko na ikaw ang nagpakulong sa akin. Ikaw ang may pakana ng lahat. Kutob. Pakiramdam. Ano ka na ngayon? Manghuhula. Yang mga haka-haka mo. Basura. Parang ikaw. Divina, kapag pamilya ko nakataya dito, hindi ako magdadalawang isip. At kapag nalaman ko na sinisiraan mo ako para malayo sa kanila, magtago ko na sa likod ni Satanas. Dahil kahit siya, wala siyang magagawa sa galit ko. Talaga. Alam mo, nakulong ka lang sandali. Bumalik na agad yung pagiging utak kriminal mo. Kaya mag-ingat ka, ha? Dahil babantayan kita. Tawan mo ako. Ano na naman to, Charlene? Gumagawa ka na naman ng gulo? Wala ka talagang kasawa-sawa, no? Hi, Ma. It's nice to see you again. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako gumagawa ng gulo. Natutuwa nga po ako sa suot ni Divina eh. Pinaghandaan talaga niya. Bravo. Well, siguraduhin mo lang na magtitino ka. Dahil hindi ko na ito tolerate ang kahihiyan at skandalong dadalhin mo sa buhay namin. Noted, Mama. Yang, handa ng pagkain. Yes, ma'am. Hindi lang gulo ang dala ko. Bagyo. Kaya huwag ka sana masalanta sa tindi ng hagupit ko. Pasensya na ha. Ngayon lang kita nadala ulit. Ayos lang po yun, Tay. Hanggat maaari nga po, gusto ko nasa bahay lang kayo eh. Papagaling. Pwede ba naman yun? Kailangan akong ayusin, lalo na yung aso mo. Ha? Palabas ka na dito eh. Oo, nandito ka eh. Ano pa po bang magagawa natin? Si Pusoy eh. Siya lang naman ang ugat niyan eh. Kung hindi ka niya inilaglag, hindi ka naman madadamay. Ano na po bang nangyari kay Kuya Pusoy ngayon? Nasaan na po siya? Ayun. Balikulungan siya. Kasama rin siya sa dinemanda ng kidnapping.